Sa isang mapayapang bayan sa probinsya ng Nueva Vizcaya, kilala si Mang Rigo bilang masipag at mabait na magtataho. Bago pa man sumikat ang araw, maririnig na ang kanyang malamyos na tinig sa mga kalsada, "Taho! Taho!" Ang bawat tawag ay tila musika sa tenga ng mga residente, isang masarap na simula sa kanilang umaga. Si Mang Rigo, na isang mahirap na lalaki, ay may simpleng buhay kasama ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang masipag na pagtitinda, lagi siyang nag-aalala para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kung sana ay may iba akong magawa para maiahon ko pa ang aking pamilya. Madalas niyang isipin habang naghahalo ng sago at arnibal sa kanyang taho. Isang umaga, habang binabaybay niya ang ruta ng kanyang paglalako, nilapitan siya ni Aling Mirna, isa sa kanyang mga suking matagal na. "Mang Rigo, kamusta na?" Bati ni Aling Mirna habang binibili ang kanyang paboritong taho. "Maayos naman po, Aling Mirna. Salamat sa Diyos at marami-rami pa rin ang bumibili." Sagot ni Mang Rigo, may ngiti sa labi, ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata. "Alam mo, Rigo, isa ka sa pinakamasipag na taong kilala ko. Sana'y magtuloy-tuloy ang swerte mo," sabi ni Aling Mirna habang inaabot ang bayad. "Opo, salamat po. Naway dumating nga po ang araw na iyon," tugon niya. Habang ipinagpapatuloy ang paglalako, hindi maikukubli ni Mang Rigo ang pangarap na nasa kanyang isipan. Ang pangarap na magkaroon ng sapat na kaalaman at oportunidad para mapaunlad ang kanyang munting negosyo at maibigay ang mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Hindi lamang pera ang kanyang hinahangad, kundi ang kapayapaan ng isip na dulot ng katiyakan sa buhay. Minsan, sa ilalim ng lilim ng punong dinadaanan niya, huminto siya, tumingala at nag-isip. Kung sana'y may paraan, bulong niya sa sarili, isang bulong na puno ng pag-asa at pangarap. Sa bawat araw, sa bawat tawag ng tahu, at sa bawat suki na kanyang pinapasaya, pilit niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin hindi lang bilang magtataho, kundi bilang ama at asawa na may pangarap. Sa kanyang puso, alam niyang darating din ang pagkakataong hinahanap niya. Habang bumabalik siya sa kanilang tahanan pagkatapos ng mahabang araw, iniisip ni Mang Rigo ang kanyang mga anak. Para sa kanila, kahit ano, sabi niya sa sarili, isang pangakong pinapalakas ang kanyang loob sa bawat hakbang pauwi. Ang kabanatang ito sa buhay ni Mang Rigo ay isang patunay ng walang sawang pag-asa at pagsisikap. Sa gitna ng pagod at mga hamon, ang kanyang simpleng pangarap ay nananatiling liwanag na nagtuturo ng daan pasulong. Habang bumababa ang dilim sa kanilang maliit na bayan, si Mang Rigo ay tahimik na naupo sa ilalim ng kanyang paboritong puno. Malapit sa gilid ng ilog, kung saan ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng buwan. Pagod man sa maghapong pagtitinda, ramdam niya ang pangangailangang maglaan ng oras para sa sarili at sa kanyang mga pangarap. "Kung may kakayahan lang sana ako," mahinang usal ni Mang Rigo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kumikislap na mga bituin. "Kung may paraan lang sana para maiangat ko ang aking pamilya mula sa kahirapan." Sa kanyang pagninilay, hindi niya napansin ang maliit na nilalang na dahan-dahang lumapit mula sa mga anino ng gubat. Ang nilalang ay may suot na makulay na damit na may mga hibla ng mga dahon at bulaklak at may kislap sa mga matang tila nag-aalok ng lihim na kaalaman. "Mang Rigo," malumanay na tawag ng nilalang, ang boses nito ay kalmado at nakakaengganyo. "Ako si Kaarsing, duwende ng kagubatan. Nadinig ko ang iyong hangarin." Nagulat si Mang Rigo, bigla niyang naigalaw ang kanyang katawan sa kinauupuan. "Ikaw, paano? Ano ang iyong kailangan sa akin?" Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi inaasahang pagkakataon. "Nandito ako hindi upang humingi, kundi upang magbigay," sabi ni Kaarsing, habang dahan-dahang lumalapit sa ilalim ng sinag ng buwan. "Ang iyong kabutihan at ang dalisay mong puso
ay nararapat lamang na bigyan ng gantimpala. Inilabas ni Kaarsing ang isang maliit na garapon na naglalaman ng kumikinang na mga buto. Ito ang mga buto ng karunungan mula sa aming kaharian. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng kakayahang magbigay ng talino at kaalaman. Ngunit may isang mahalagang kondisyon. Tahimik na nakinig si Mang Rigo, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka habang pinagmamasdan ang kumikislap na garapon. Ang talinong ito, patuloy ni Kaarsing, ay dapat mong gamitin sa kabutihan, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa ikabubuti ng iyong komunidad. Huwag mong gamitin ang mga ito para sa pansariling kapakinabangan lamang o kasakiman. Naramdaman ni Mang Rigo ang bigat ng responsibilidad na ito. Naiintindihan ko, Kaarsing. Isang malaking karangalan ang ibinibigay mo sa akin at nangangako ako na gagamitin ko ang biyayang ito para sa kabutihan ng aking pamilya at mga kapwa. Ngumiti si Kaarsing, tila ba'y nasisiyahan sa sagot ni Mang Rigo. Alam kong gagamitin mo ng tama ang mga ito. Tandaan mo, ang tunay na karunungan ay nasa paggawa ng mabuti. Iniabot ni Kaarsing ang garapon kay Mang Rigo at dahan-dahang tinanggap ito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Rigo ang isang malalim na koneksyon sa mundo sa paligid niya. Tila ba ang kalikasan mismo ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Habang lumalayo si Kaarsing, bumalik si Mang Rigo sa kanyang pag-iisa. Ngayon ay may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Tumayo siya, mas determinado kaysa dati, at dala ang garapon na may laman na hindi lamang mga buto kundi mga posibilidad para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Sa pagbubukang liwayway, habang ang langit ay nagsisimulang magpinta ng kulay rosas at lila, si Mang Rigo ay maagang gumising, dala ang pangarap at pangako mula sa nakaraang gabi. Sa kanyang munting kusina, binuksan niya ang garapon na naglalaman ng mga buto ng karunungan na ibinigay sa kanya ni Kaarsing. Kinuha niya ang isa, tinitigan ito sa ilalim ng maagang sinag ng araw at marahang nilunok. Halos agad-agad, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang isipan ay tila nagliwanag at mga bagong ideya ang kanyang naisip para sa pagpapabuti ng kanyang taho. Napuno siya ng sigla at inspirasyon na para bang biglang nabuksan ang isang bagong mundo ng mga posibilidad. Siguro, kung dagdagan ko ng kaunting vanilla extract at isang patak ng lemon juice, magiging mas pambihira ang lasa ng aking taho. Bulong niya sa sarili habang inihahanda ang mga sangkap. Habang ginagawa niya ang taho sa umagang iyon, dama ni Mang Rigo ang isang bagong uri ng kumpiyansa at pag-asa. Hindi nagtagal, handa na ang unang batch ng bagong timpla ng taho at lumabas siya ng bahay dala ang kanyang paninda, excited na ipatikim ito sa kanyang mga suki. Unang huminto si Mang Rigo sa bahay ni Aling Zelda, isa sa kanyang pinakamatagal na customer. Aling Zelda, may bago akong timpla ngayong umaga. Subukan niyo po, tingnan ko lang kung magugustuhan niyo. Inabot ni Aling Zelda ang kanyang tasa at matapos tikman ang taho, agad lumitaw ang ngiti sa kanyang mukha. Rigo, ano ito? Ibang-iba ito sa dati, pero mas masarap. Ano ang idinagdag mo? Napangiti si Mang Rigo. May kaunting dagdag lang po na vanilla at lemon. Natutuwa po ako na nagustuhan ninyo. O sigurado akong magugustuhan ito ng lahat. Dapat mo itong ipatikim sa iba pa. Excited na sabi ni Aling Zelda. Salamat sa kanyang bagong timpla. Mas maraming tao ang naaakit sa kanyang taho. Habang naglalako siya sa barangay, isa-isa niyang pinatikim ang kanyang bagong taho. Mabilis na kumalat ang balita at bago pa man siya umabot sa dulo ng kanyang ruta, halos maubos na ang kanyang dala. Sa pagtatapos ng araw, pagod man sa maghapong paglalako, puno ng kasiyahan ang puso ni Mang Rigo. Sa bawat puri at ngiti ng kanyang mga suki, naramdaman niya ang isang hindi pamilyar na pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan.
Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Mang Rigo ang iba pang posibilidad na maaring gawin gamit ang natitirang buto. Marahil, hindi lang ito para sa pagpapabuti ng aking taho. Marahil, may mas malaki pa akong magagawa. Bulong niya sa sarili, puno ng pag-asa para sa hinaharap. Ang araw na iyon ay hindi lamang nagdala ng bagong lasa sa kanyang taho, kundi nagbukas din ito ng bagong kabanata sa buhay ni Mang Rigo. Ang kabanata kung saan siya ay hindi na lamang basta magtataho, kundi isang innovator na may malasakit sa kanyang komunidad. Salamat sa kanyang bagong talino, nagkaroon si Mang Rigo ng ideya na gawing mas espesyal ang kanyang taho. Naisip niyang magdagdag ng iba't ibang flavor gaya ng ube, pandan at tsokolate. Mga lasa na tiyak na kakaiba para sa kanyang mga suki. Nakaisip din siya ng paraan upang mapanatiling sariwa ang kanyang taho ng mas matagal, kaya't mas may kakayahan na siyang magtinda sa mas malalayong lugar. Isang umaga, abala si Mang Rigo sa paghahanda ng mga bagong flavor. Habang hinahalo niya ang ube extract, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba at kasabikan. Magugustuhan kaya ito ng mga suki ko? Tanong niya sa sarili. Bagamat kumpiyansa sa kanyang ideya, naroon pa rin ang pangambang baka hindi ito magustuhan ng mga tao. Nang handa na ang kanyang mga paninda, lumabas siya sa kanilang barangay na may kasamang kakaibang sigla. Sa kanyang unang hinto, nakita niya si Aling Mirna, isang matagal ng suki. Aling Mirna, subukan niyo po itong bagong flavor ko, sabi ni Mang Rigo. May ngiti sa labi habang inaabot ang basong may ube-flavored taho. Teka, ube taho? Tanong ni Aling Mirna. Nagtataka, ngunit sabik na tikman ito. Nakakatuwa naman ang bagong ideya mo, Rigo. Sa unang tikim pa lamang, lumitaw ang isang malapad na ngiti sa mukha ni Aling Mirna. Ay, ang sarap nito! Para akong kumakain ng ube halaya na taho. Ang linamnam at ang bango. Masayang masaya si Mang Rigo sa papuri ng kanyang suki. Salamat po, Aling Mirna. Sinubukan ko rin po ang pandan at tsokolate na flavor. Tingnan natin kung magugustuhan din ito ng iba. Di nagtagal, nakasalubong niya ang mga bata sa kalye na agad na nagtulakan sa excitement nang makita siya. Mang Rigo! Ano po yung taho nyo? Ang bango! Sigaw ng isang batang babae na nagtataka sa kakaibang amoy. Ito ang bagong taho ko. May tsokolate flavor. Gusto nyo bang tikman? Tanong niya, sabay ngiti habang iniaabot ang baso sa isa sa mga bata. Masayang tinanggap ng mga bata ang taho at ang unang humigop ay nagliwanag ang mukha. Wow! Parang ice cream na may taho. Mang Rigo, ito na po ang paborito ko. Sa bawat sipat ng mga bata, lalo pang sumaya si Mang Rigo. Habang pinagmamasdan ang mga ngiti at tuwang dulot ng kanyang bagong produkto, napagtanto niyang higit pa sa kita ang kanyang natamo, naging bahagi siya ng kasiyahan ng kanyang komunidad. Habang nagpapatuloy ang araw, mas maraming tao ang nakatikim ng kanyang bagong taho. Nakilala niya si Mang Ernesto, isa pang magtataho sa kanilang barangay, na nakarinig ng tungkol sa mga bagong flavors ni Mang Rigo. Rigo, aba, iba-ibang lasa na pala ang taho mo ngayon. Puna ni Mang Ernesto habang sinusubukang tikman ang pandan flavor. Opo, Mang Ernesto, naisip kong subukan ang iba't ibang flavor para mas dumami ang suki natin. Nakatulong din ang bagong paraan ko ng pagpreserba, kaya't pwede ko nang itinda ito sa malalayong lugar. Sagot ni Mang Rigo, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Grabe ka, Rigo. Napakagaling mo. Baka pwede mo rin kaming turuan ng mga kapwa magtataho rito sa barangay, sabi ni Mang Ernesto, humanga sa sipag at galing ni Mang Rigo. Alam nyo, Mang Ernesto, iyan nga po ang plano ko. Gusto ko sanang makatulong sa ating mga kapwa magtataho para mas kumita rin tayo at mapalago ang negosyo, sagot ni Mang Rigo, puno ng determinasyon. Sa isip niya, alam niyang bahagi ng kanyang pangako kay Kaarsing ang ibahagi ang biyayang nakamit. Pagdating ng hapon,
halos ubos na ang kanyang taho. Naisip niyang muling magpasalamat sa buto ng katalinuhan na siyang nagbigay ng mga ideyang ito. Napuno siya ng kasabikan sa mga susunod na posibilidad, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong komunidad. Ang bagong flavor ng kanyang taho ay naging simbolo ng pagbabago, pag-asa at pag-unlad sa barangay, isang hakbang tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang lahat. Habang patuloy ang paglago ng negosyo ni Mang Rigo, napagtanto niyang mas makakatipid at mas makakatulong siya sa kapwa kung matututo siyang magtanim ng sarili niyang soybeans. Napakamahal ng imported na soybeans at kung magagawa niyang makuha ito mula sa sariling taniman, hindi lang bababa ang kanyang gastusin, magkakaroon din siya ng kontrol sa kalidad ng kanyang produkto. Kaya naisip niyang gamitin ang isa pang mahiwagang buto mula sa garapon ni Ka Arsing. Isang umaga, nilunok niya ang buto at agad na napuno ang kanyang isipan ng kaalaman tungkol sa organic at sustainable na paraan ng pagtatanim ng soybeans. Naunawaan niya ang mga pamamaraan ng pagtatanim na magpapayaman sa lupa at hindi nangangailangan ng mga kemikal na pesticides. Puno ng inspirasyon at bagong kaalaman, sinimulan niya ang isang maliit na taniman sa likod ng kanyang bahay, kasama ang ilang kapitbahay na nais ding matuto. Isang hapon, habang abala si Mang Rigo sa pagsasaayos ng lupa at paglalagay ng compost, lumapit si Mang Berting, isang matandang magsasaka at kapitbahay. Mang Rigo, ano itong ginagawa mo? Mukhang ibang klase ang pagtatanim mo ngayon ha? Puna ni Mang Berting, na tila nagtataka habang pinagmamasdan ang mga organikong pataba na ginagamit ni Mang Rigo. Ngumiti si Mang Rigo at nagpunas ng pawis. Mang Ernesto, natutunan ko po ang tungkol sa organic farming. Sinusubukan ko po itong itanim ang sarili kong soybeans para hindi na tayo umasa sa mahal na mga imported na buto. Organic farming ha? Sambit ni Mang Berting, humanga sa ideya. Mukhang matino nga yang ideya mo, Rigo. Mas makakamura tayo kung sarili nating tanim ang ating gagamitin. Opo, sagot ni Mang Rigo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mas ligtas ito para sa ating kalusugan at para rin sa lupa. Sa ganitong paraan, makakapagtanim tayo ng hindi kinakailangan ang mga kemikal na nakakasama sa kalikasan. Habang pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng organikong pagtatanim, nakumbinsi si Mang Berting at ang iba pang kapitbahay na sumubok din sa bagong paraan ng pagtatanim. Ibinahagi ni Mang Rigo ang natutunan niya tungkol sa pagpapanatili ng sustansya ng lupa, tamang pag-aalaga ng halaman at paggawa ng sariling compost mula sa mga organikong material. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magtanim ang kanilang barangay ng kanilang sariling mga soybeans. Tuwing umaga, makikitang nagtutulungan ang mga magtataho, magsasaka at pati ang mga kabataan sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Sa bawat pagtubo ng soybeans, nakikita nila ang kahalagahan ng kanilang pagtutulungan at ang kaginhawaang dulot ng hindi na pagbili ng mamahaling sangkap mula sa labas. Lumipas ang ilang buwan at nakaharvest na si Mang Rigo at ang kanyang mga kasamahang magtataho ng mga soybeans mula sa kanilang sariling taniman. Malaki ang naitulong nito sa kanila. Hindi na nila kailangang gumastos sa pagbili ng mga soybeans at mas naging sariwa pa ang kanilang mga produkto. Isang araw, habang masayang ibinabahagi ni Mang Rigo ang unang batch ng taho gamit ang sarili nilang ani ng soybeans, lumapit si Aling Mirna, isa sa kanyang mga suki. Aba, Mang Rigo, ibang klase ang lasa ng taho mo ngayon. Mas malasa at parang mas presko, sabi ni Aling Mirna habang tinitikman ang taho. Salamat po, Aling Mirna, sabi ni Mang Rigo. Galing po sa sarili naming tanim ang soybeans na ginamit ko rito. Hindi na po kami bumibili mula sa labas, kaya mas makakatipid na kami. Nakakabilib ka talaga, Rigo. Naisip mo ang lahat ng ito hindi lang para sa negosyo mo, kundi para rin sa kapwa mo, sabi ni Mang Ernesto
na narinig ang usapan. Dahil sa pagtutulungan at pagsisikap, hindi lamang ang negosyo ni Mang Rigo ang umunlad, kundi pati na rin ang kabuhayan ng kanyang buong komunidad. Ang simpleng taniman ng soybeans ay naging simbolo ng pagkakaisa at inspirasyon sa lahat na sa tamang kaalaman at pagsisikap, kayang mapabuti ang buhay ng bawat isa. Matapos ang matagumpay na pagtanggap ng mga bagong flavors ng taho sa kanilang barangay, naisip ni Mang Rigo na oras na upang palawakin ang kanyang negosyo. Habang nakaupo sa ilalim ng puno isang hapon, muli niyang binuksan ang garapon ni Kaarsing at kinuha ang isa pang buto. Sa sandaling nilunok niya ito, nagkaroon siya ng malawak na kaalaman tungkol sa teknolohiya at marketing. Mga bagay na noon ay hindi niya alam. Kung magagawa kong magbenta ng taho online, baka mas maraming tao ang makatikim ng produkto ko. Bulong niya sa sarili, puno ng kasabikan at pag-asa. Naisip niyang magtayo ng online store, isang ideyang ngayon ay tila napakalinaw at napakadaling abutin. Kinabukasan, tinawag niya ang ilang kabataang may kaalaman sa teknolohiya, kabilang sina Carlo at Nina na mga mag-aaral sa kolehiyo at may karanasan sa paggawa ng mga online store. Carlo, Nina, tulungan niyo nga ako. Balak kong magtayo ng online na tindahan para sa taho, sabi ni Mang Rigo habang masigasig na pinapaliwanag ang kanyang ideya. Nagkatinginan sina Carlo at Nina, tila nagulat at natuwa sa ideya. Mang Rigo, ang ganda po ng ideyang yan, sabi ni Carlo. Hindi pa kami nakakarinig ng nagbebenta ng taho online. Siguradong papatok yan. Oo nga, Mang Rigo, dagdag ni Nina. Kakaibang konsepto ito. Ang dami pong pwedeng maabot, lalo na kung ipapromote natin sa social media. Habang nagpapaliwanag sina Carlo at Nina, mas lalong lumaki ang kasabikan ni Mang Rigo. Sa gabay ng dalawa, mabilis nilang itinayo ang online store ni Mang Rigo at naglagay ng mga larawan at descriptions ng iba't ibang flavors ng taho, ube, pandan, tsokolate, at ang original na taho. Sa bawat post, inilarawan nila kung paano ang bawat taho ay gawa sa organikong soybeans na itinanim mismo ni Mang Rigo. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang pumatak ang mga order mula sa kalapit na barangay, bayan at maging sa mga lungsod. Mang Rigo, may order tayo mula sa bayan at 2 mula sa karatig lugar. Excited na balita ni Carlo isang umaga. Si Mang Rigo, hindi mapigilang ngumiti, ay nagpasalamat ng malalim. Dahil sa dami ng demand, nakipagtulungan si Mang Rigo sa isang maliit na delivery service upang mabilis na maihatid ang kanyang taho sa mas malalayong lugar. Ang kanyang negosyo ay unti-unti nang lumalawak at ito'y nagbigay sa kanya ng pag-asa na abutin ang mas marami pang tao. Bilang bahagi ng kanyang expansion, nagbukas si Mang Rigo ng kauna-unahang taho store sa bayan. Nagbebenta siya ng mga sariwang taho, pati na rin ang bagong produktong naisip niya, ang frozen taho. Sa kanyang isip, ang frozen taho ay mas madaling maihatid sa mas malalayong lugar at mas matagal ang shelf life nito. Isang hapon, dumalaw si Aling Mirna sa bagong tindahan. Rigo, grabe, ibang klase na talaga ang narating mo. Ang ganda ng tindahan mo sabi ni Aling Mirna habang nakamasid sa mga istante na puno ng frozen taho. Naku, salamat po Aling Mirna. Hindi ko po inakalang darating ang araw na magkakaroon ako ng tindahan, sabi ni Mang Rigo. Napapangiti, ngunit ramdam ang lungkot sa kanyang tono, na tila nagbabalik tanaw sa kanyang simpleng simula. Ang layo na ng narating mo, Rigo, pero nakita ko rin kung gaano ka nagsumikap. Masayang-masaya kaming lahat para sa iyo, sagot ni Aling Mirna habang pinagmamasdan ang bagong store. Sa kanilang usapan, naalala ni Mang Rigo ang bawat hakbang na dinaanan niya. Mula sa simpleng pangarap hanggang sa mga pagsubok na kinaharap, hanggang sa biyayang bigay ni Kaarsing. Natanto niyang ang bawat tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang talino, kundi pati na rin ng suporta ng kanyang komunidad.
Salamat po, Aling Mirna. Malaki po ang naitulong ng inyong suporta at ng iba ko pang mga suki, sabi ni Mang Rigo. Ang boses ay puno ng pasasalamat. At higit sa lahat, natutunan ko pong ibalik ang biyayang ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa magtataho. Bilang pagkilala sa kanyang pangako kay Kaarsing, pinasiguro ni Mang Rigo na ang tindahan niya ay hindi lamang para sa kanyang negosyo. Nagsimula siyang mag-organize ng mga seminar para sa iba pang magtataho at maliliit na mga negosyante kung saan itinuturo niya ang paggamit ng teknolohiya at tamang pangangalaga ng kalikasan. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya ang umaangat, kundi pati na rin ang ibang kababayan niya. Sa pagtatapos ng araw, sa gitna ng kanyang bagong store, natanaw ni Mang Rigo ang mas maliwanag na kinabukasan. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang dating simpleng magtataho ay ngayon isang inspirasyon at sa kanyang puso, alam niyang nagawa niya ang pangakong ibalik ang biyaya para sa kabutihan ng nakararami. Sa paglipas ng mga araw, habang patuloy ang paglago ng negosyo ni Mang Rigo, nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng kayabangan na hindi nakikita sa kanya noon. Ang dating mapagpakumbabang magtataho ay unti-unting nababalot ng pride dahil sa tagumpay na kanyang nakamit. Isang hapon, habang nag-uusap-usap ang ilang magtataho sa isang maliit na kapihan sa bayan, pumasok si Mang Rigo na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Mga kaibigan, nakita niyo na ba ang pinakabagong delivery truck ng aking tindahan? Brand new at pinakamoderno sa lahat. Pagmamalaki niya habang ipinapakita sa kanila ang mga larawan sa kanyang smartphone. Mukhang maganda nga, Rigo, pero sana huwag nating kalimutan na tayong lahat dito ay nagsimula sa maliit. Maingat na tugon ni Mang Ernesto na pilit pinanatili ang magiliw na tono sa kabila ng bahagyang pagkadismaya. Oo naman, Ernesto, pero alam mo naman na hindi lahat ay kayang umabot sa kinalalagyan ko ngayon. Kailangan talaga ng diskarte at talino na sa tingin ko'y likas na sa akin. Sagot ni Mang Rigo na hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga kaibigan. Napalitan ang dating paghanga sa kanya ng ilang magtataho ng pagkailang at pagkadismaya. Si Aling Mirna na matagal ng suki at kaibigan ni Mang Rigo ay hindi napigilang magsalita. Rigo, alam naming lahat na masipag at matalino ka, ngunit huwag naman sana nating kalimutan kung saan tayo nagsimula. Ang tagumpay ay mas maganda kung ibinabahagi ng walang yabang. Natahimik si Mang Rigo sa sinabi ni Aling Mirna. Saglit siyang nag-isip, ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, nagpatuloy siya. Naiintindihan ko ang sinasabi niyo, Aling Mirna, pero sa tingin ko, karapat-dapat din naman na ipagmalaki ko ang aking mga narating. Hindi ba't natural lang na ipagmalaki ang ating mga tagumpay? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malamig na hangin sa pagitan nila. Ang mga magtataho at mga kaibigan sa kapihan ay nagpalitan ng mga tingin. Ang kanilang dating paghanga ay napalitan ng pag-aalala. Tila hindi na nila nakikilala ang dating Mang Rigo na kilala sa kanyang kababaang loob at pagiging mapagkumbaba. Nang gabing iyon, mag-isa si Mang Rigo na naglakad pa uwi. Sa kanyang pag-iisa, hindi niya maiwasang mag-isip. Ang mga salita ni Aling Mirna ay paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isipan. Subalit sa halip na magsisi, nadama niya ang isang kakaibang pangangatwiran sa kanyang sarili na tama lang ang kanyang ginagawa. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang pagyabang ni Mang Rigo. Hindi lamang sa mga kapwa magtataho, kundi pati na rin sa social media kung saan madalas niyang i-post ang kanyang mga tagumpay at ang kanyang mga ari-arian. Unti-unti, nagsimulang lumayo ang mga tao sa kanya. Maging ang mga dating kaibigan ay umiwas na rin at nagsimula siyang maramdaman ang bigat ng kanyang mga ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, ang dating mapagkumbabang Mang Rigo ay unti-unting nakalimot sa kanyang mga pangako.
Ang katalinuhan na ibinigay ni Kaarsing bilang biyaya ay ginamit niya sa pagpapayabong ng kanyang negosyo, ngunit sa paraang hindi naaayon sa mga aral ng duwende. Sa kanyang pagyabang at pagmamalaki, nakalimutan niya ang tunay na layunin ng kanyang mga natutunan, ang maglingkod at magbigay inspirasyon sa kanyang komunidad. Isang hapon, habang abala sa pag-aayos ng kanyang online store, tinawag si Mang Rigo ng kanyang matagal ng kaibigan na si Mang Jose, isang kapwa magtataho na nagsimula sa industriya kasabay niya. "Rigo, maaari ba tayong mag-usap?" Malumanay na tanong ni Mang Jose habang pumapasok sa tindahan. "Siyempre, Jose, ano ba iyon?" Sagot ni Mang Rigo, ngunit sa tono niya ay may bakas ng pagkainip. "Rigo, napansin ko lang na marami kang binabago sa iyong mga pamamaraan at mukhang lumalayo ka na sa mga prinsipyong ating pinanghahawakan noon." Seryosong sabi ni Mang Jose. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. "Oh, Jose, tayo ay nasa modernong panahon na. Kailangan nating umangkop sa mga pagbabago upang magtagumpay. Hindi na sapat ang lumang mga pamamaraan." Matigas na sagot ni Mang Rigo. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. "Pero Rigo, hindi ba't dapat ay hindi natin nalilimutan ang ating mga ugat at ang mga aral na ating natutunan sa simula? Napapansin ko lang na parang nagiging ibang-iba ka na." Dahan-dahang tanong ni Mang Jose, umaasang magigising ang lumang kaibigan sa kanyang pagkalimot. Napatahimik si Mang Rigo, biglang naramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Ngunit sa halip na makinig, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. "Jose, sa tingin ko ang problema mo ay ayaw mong magbago. Ako, gusto ko lang naman ang pinakamabuti para sa aking pamilya at negosyo. Kung hindi ka sasabay sa pagbabago, mapag-iiwanan ka," sagot niya. Ang tono ay may bahid ng pagtatampo. Umalis si Mang Jose na may mabigat sa loob, nalulungkot sa nakitang pagbabago sa kaibigan. Samantala, si Mang Rigo naman ay bumalik sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang isipan ay naguguluhan na sa mga sinabi ni Mang Jose. Ang negosyo ni Mang Rigo ay nagsimulang humina habang patuloy ang kanyang pagpapakita ng kayabangan at pag-abuso sa katalinuhan na ibinigay ni Kaarsing. Ang mga suking dating pumipila para sa kanyang taho ay unti-unting nababawasan. At ang mga kapwa magtataho at mga kasosyo sa negosyo na dati niyang itinuturing na mga kaibigan ay nagsimula ng lumayo dahil sa kanyang pagbabago ng asal. Isang umaga, habang binubuksan ni Mang Rigo ang kanyang store, napansin niyang kakaunti lang ang dumating na mga customer. Hindi tulad ng dati na halos hindi magkamayaw ang tao sa pagbili ng kanyang mga produkto. "Parang ang daming nawala sa suki ko," bulong niya sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, dumating si Aling Mirna, isa sa kanyang matagal na suki na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. "Rigo, maaari ba tayong mag-usap saglit?" tanong niya. Tumango si Mang Rigo. "Siyempre, Aling Mirna. Ano po ba ang problema?" "Rigo, napapansin ko at pati na rin ng iba pa na nagbago ka na mula nang lumaki ang iyong negosyo. Hindi ka na yung dating Mang Rigo na kilala namin na mabait at mapagkumbaba. Nalulungkot kami dahil parang ang mga tagumpay mo ay binago ka." Malumanay, ngunit diretsahang sabi ni Aling Mirna. Napabuntong hininga si Mang Rigo, hindi agad nakasagot. Sa loob-loob niya, alam niyang totoo ang sinabi ni Aling Mirna. "Aling Mirna, pasensya na po kung nagbago ang inyong nakikita sa akin. Hindi ko po sinasadya." "Alam ko, Rigo, pero tingnan mo, marami sa mga suki mo ang lumilipat na sa ibang magtataho. Kahit ako, hindi na ako komportable na bumili rito dahil sa iyong mga ikinikilos," dagdag pa ni Aling Mirna na may pag-aalala. Napaisip si Mang Rigo sa sinabi ni Aling Mirna. Nalaman niya na hindi lang pala si Aling Mirna ang nakakapansin sa kanyang pagbabago. Unti-unti niyang napagtanto na ang kanyang kayabangan ay nagdulot ng hindi magandang epekto sa kanyang mga relasyon, sa kanyang mga kaibigan at suki.
at pati na rin sa kanyang negosyo. Habang papalapit ang hapon, lalo pang bumaba ang bilang ng kanyang mga customer. Nang dumating si Mang Ernesto para bumili ng taho, hindi niya maiwasang sabihin ang kanyang saloobin. Rigo, hindi ko na rin mabilang kung ilan sa mga dati nating kasamahan ang nagsasabing hindi na sila babalik dito. Nasaktan sila sa mga bagay na nasabi mo at sa pagmamataas mo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Mang Rigo. Ang mga taong kanyang pinahahalagahan at tinulungan dati ay siya ring mga taong kanyang nasaktan at naitaboy. Sa pagtatapos ng araw, naiwan si Mang Rigo sa kanyang tindahan, mag-isa at malalim ang iniisip. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto niyang kailangan niyang magsimulang gumawa ng mga hakbang upang maibalik ang tiwala ng kanyang mga suki at maayos ang mga nasirang relasyon. Ang kanyang pagbagsak sa negosyo ay isang malinaw na senyales na kailangan niyang muling isipin ang kanyang mga prioridad at bumalik sa mga aral na kanyang nakalimutan. Sa pinakamadilim na oras ng kanyang pagkabigo, nang si Mang Rigo ay nag-iisa at nalulumbay sa kanyang store. Si Ka-Arsing, ang duwende, na may mapanglaw na ekspresyon, ay lumitaw mula sa isang nakakasilaw na liwanag sa sulok ng silid. Mang Rigo, malumanay ngunit may bigat ang boses ni Ka-Arsing. Mukhang marami kang nalimutan mula nang huli tayong magkita. Napalingon si Mang Rigo, ang kanyang mga matay namumugto mula sa pag-iisip at pagsisisi. Ka-Arsing, hindi ko alam na darating ka. Patawad sa aking mga nagawa. Mahina niyang tugon, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Si Ka-Arsing ay lumapit. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala. Rigo, ang talino at biyayang ibinigay ko sa iyo ay para sa ikabubuti ng lahat, hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan. Ang iyong kayabangan at kawalan ng kababaang loob ay lumayo sa tunay na layunin ng mga biyayang ito. Nakayuko si Mang Rigo, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ng duwende. Alam ko, Ka-Arsing, masyado akong nadala sa tagumpay na hindi ko na nakita ang mga maling hakbang na aking nagawa. Nagbunga ito ng pagkasira ng aking relasyon sa aking mga kaibigan at customer at halos mawalan na ako ng lahat. Si Ka-Arsing ay tumango. Ang pagkilala sa iyong mga pagkakamali ay ang unang hakbang sa pagbabago. Ngunit hindi sapat ang kilalanin lamang ang mga ito. Kailangan mong kumilos upang maitama ang mga nasira. Tama ka, Ka-Arsing. Handa akong gumawa ng kinakailangang pagbabago. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Mang Rigo. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon na itama ang kanyang mga nagawang pagkakamali. Simulan mo sa paghingi ng tawad sa mga taong iyong nasaktan at sa mga tao na iyong naimpluwensyahan sa maling paraan. Ipakita mo sa kanila na tunay ang iyong pagnanais na magbago, sabi ni Ka-Arsing. At higit sa lahat, gamitin mo ang iyong katalinuhan at mga biyaya sa paraang magdadala ng kabutihan, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Napaluha si Mang Rigo. Ang bigat ng mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso. Salamat, Ka-Arsing. Sisimulan ko agad ang pagbabago. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng aking nakasalamuha. Ngumiti si Ka-Arsing. Iyan ang Mang Rigo na aking kinilala at binigyan ng biyaya. Tandaan mo, Rigo, ang tunay na karunungan ay nangangahulugang paglingkuran ang kapwa ng may kababaang loob. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang naglaho si Ka-Arsing, iniwan si Mang Rigo na may bagong pag-asa at determinasyon. Sa gabing iyon, nangako si Mang Rigo na hindi lamang magsisimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa pagbabalik ng tiwala at pagkakaibigan na minsan niyang pinahalagahan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Mang Rigo ang kanyang paglalakbay sa pagbabayad sala, isang hakbang sa isang pagkakataon, determinadong ibalik ang tunay na diwa ng kanyang mga natutunan at muling itaguyod ang kanyang negosyo
sa pundasyon ng integridad at kababaang loob. Matapos ang matinding pagmumuni-muni at pagpapakita ni Kaarsing, napagtanto ni Mang Rigo na kailangan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pamumuhay at pagtrato sa iba. Ang unang hakbang na ginawa niya ay ang paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya sa kanyang pagyayabang at maling paggamit ng kanyang mga biyaya. Isang umaga, nagpasya si Mang Rigo na bumisita sa bawat isa sa kanyang mga kapwa, magtataho at mga suking na impluwensyahan niya ng negatibo. Ang unang tao sa kanyang listahan ay si Aling Mirna, isang matagal ng suki na minsan niyang ipinagmalaki ang kanyang tagumpay ng walang paggalang. Maingat siyang lumapit sa tahanan ni Aling Mirna, dala ang isang maliit na pasalubong bilang simbolo ng kanyang pagsisisi. Kumatok siya sa pinto at nang lumabas si Aling Mirna, sinalubong siya nito ng isang maingat na tingin. Aling Mirna, nais ko pong humingi ng tawad sa inyo, panimula ni Mang Rigo, ang kanyang mga matay puno ng sinseridad. Naging mayabang ako at nakalimutan ko ang tunay na halaga ng pagiging mapagkumbaba at mabuting kaibigan. Sana'y mapatawad niyo ako sa aking mga nagawa. Si Aling Mirna, bagamat nagulat sa pagbabago ni Mang Rigo, ay dahan-dahang ngumiti. Rigo, mabuti naman at napagtanto mo ito. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit hindi lahat ay may lakas ng loob na aminin ito at humingi ng tawad. Pinapatawad na kita. Naluha si Mang Rigo sa kanyang narinig. Salamat po, Aling Mirna. Nangangako po ako na mula ngayon, gagamitin ko ang aking mga natutunan para makatulong at hindi na para magmalaki. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy si Mang Rigo sa kanyang paglalakbay sa paghingi ng tawad sa iba pa niyang mga suki at kaibigan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga nagawang mali na unti-unting nagiging magaan sa bawat pagtanggap ng kapatawaran mula sa kanila. Hindi lamang verbal na paghingi ng tawad ang kanyang ginawa. Ipinakita rin niya ito sa kanyang mga aksyon. Nag-alok si Mang Rigo ng libreng taho sa kanyang mga suki bilang simbolo ng kanyang pasasalamat at bagong simula. Bukod dito, nagsimula siyang magbigay ng libreng seminar sa mga nagnanais matutunan ang organic farming at sustainable na paraan ng pagtatanim ng soybeans na kanyang natutunan. Sa bawat araw na lumipas, nararamdaman ni Mang Rigo ang pagbabago hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanyang relasyon sa komunidad. Ang dating pagkakawatak-watak na dulot ng kanyang mga aksyon ay unti-unting napapalitan ng pagkakaisa at suporta mula sa kanyang mga kapwa. Sa kanyang pagbabalik loob, natutunan ni Mang Rigo ang tunay na kahulugan ng katalinuhan at biyaya na ibinigay sa kanya. Ang gamitin ito para sa kabutihan ng marami, hindi lamang para sa pansariling interes. Ang kanyang pagbabago ay nagsilbing paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o pagkilala, kundi sa kung paano natin ito ibinabahagi sa iba sa paraang may kababaang loob at pagmamalasakit. Matapos ang pagbabalik loob ni Mang Rigo, pinukaw ng kanyang pagnanais na muling maglingkod sa pamamagitan ng isang ideya na magtayo ng isang samahan para sa mga magtataho sa kanilang barangay. Naisip niyang hindi lamang ito magiging daan para makabawi siya, kundi pati na rin upang magbigay ng suporta at pagsasanay sa ibang mga magtataho na nagnanais umangat sa kanilang hanap buhay. Sa isang maaraw na hapon, tinipon ni Mang Rigo ang mga magtataho sa kanilang barangay hall para ipahayag ang kanyang plano. Isa-isa niyang inimbitahan ang mga magtataho mula sa mga matatagal na niyang kakilala hanggang sa mga baguhan sa industriya. Mga kapwa ko magtataho, simula ni Mang Rigo habang nakatayo sa harap ng maliit na pulong. Alam nating lahat na hindi madali ang ating trabaho. Ang pagtataho ay hindi lang basta pagtitinda. Ito ay sining at siyensya. Kaya naisip ko, bakit hindi tayo magtulungan? Nagpalakpakan ang mga naroroon
na sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na pagkakaisa sa kanilang propesyon. Plano kong magtayo ng isang samahan kung saan maaari tayong magbigay ng libreng pagsasanay sa paggawa ng taho, pag-aaral ng iba't ibang flavors, at kahit paano'y sa pagpapalawak ng ating maliit na negosyo. Gusto kong itayo ang isang community kitchen kung saan maaari tayong magtrabaho ng sama-sama at matutunan ang pinakamahusay na paraan sa paggawa ng taho na maaari nating ibenta hindi lang dito sa ating barangay kundi sa iba pang lugar, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig at determinasyon. Si Mang Ernesto, na isa sa mga veteranong magtataho, ay tumayo at nagsalita. Rigo, salamat sa ideyang ito. Sa totoo lang, matagal na rin nating kailangan ng ganitong uri ng suporta. Karamihan sa atin ay nagtatrabahong mag-isa at ito'y magiging isang magandang pagkakataon para magtulungan tayo. Nagkaroon ng mahabang talakayan kung paano itatayo at papaano ang pagpapatakbo ng samahan. Nag-ambagan ng mga ideya ang lahat at naitakda ang mga unang hakbang para sa pagtatayo ng community kitchen. Si Mang Rigo, kasama ang mga kabataan na may kaalaman sa teknolohiya tulad nina Carlo at Nina, ay nagmungkahi na lumikha ng isang online platform para sa samahan upang mas madaling maipromote ang kanilang produkto. Habang umuusad ang plano, naramdaman ni Mang Rigo ang lubos na kasiyahan hindi lamang dahil sa pagkakataong makabawi, kundi dahil na rin sa pagkakataong makatulong at maging bahagi ng pag-unlad ng kanyang mga kapwa magtataho. Ang mga pagsasanay at workshop ay regular nang idinaos at ang community kitchen ay naging sentro ng produksyon sa barangay. Sa pagtatapos ng ilang buwan, ang samahan ay hindi lamang nagpapalakas sa bawat magtataho, kundi nagdala rin ng bagong pag-asa at sigla sa kanilang komunidad. Nakita ni Mang Rigo ang malaking pagbabago, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang mga kasamahan. Salamat sa inyong lahat sa pagtanggap at suporta. Nagsimula ako sa pagkakamali, ngunit ngayon, narito tayo, magkasama at mas malakas. Emosyonal na sabi ni Mang Rigo sa isang pagpupulong. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagdala ng magandang kita, kundi pati na rin ng tunay na pagkakaisa at pagtutulungan na siyang tunay na esensya ng komunidad. Habang lumilipas ang mga araw, naging malinaw na si Mang Rigo ay hindi lamang bumalik sa dating Rigo na minahal ng lahat, lumampas pa siya rito. Ang kanyang negosyo at ang kanyang personalidad ay naging mga simbolo ng pagbabago at kabutihan sa kanyang komunidad. Ang taho, na minsan ay simpleng merienda lamang, ay naging representasyon ng isang mas malalim na diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan. Isang umaga, sa isa sa mga regular na pagpupulong ng samahan ng mga magtataho, binuksan ni Mang Rigo ang sesyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga naging karanasan at mga aral na natutunan. Alam niyo mga kaibigan, may mga panahon na akala ko ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng kita at sa laki ng ating negosyo. Simula ni Mang Rigo habang maingat na pinipili ang mga salita. Ngunit sa mga nakaraang buwan, natutunan ko na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano tayo makakatulong sa ating kapwa at sa ating komunidad. Tumango si Mang Ernesto, isa sa mga magtataho na nagtiwala at sumuporta kay Rigo sa kanyang pagbabago. Rigo, nakita namin ang iyong pagbabago at salamat dahil dinala mo kami sa pagbabagong ito. Ngayon, hindi lang tayo basta magtataho, kami ay bahagi ng isang samahan na may layuning mag-angat sa isa't isa. Nagpatuloy si Mang Rigo. Ang ating taho ay naging simbolo ng ating pagkakaisa. Ang bawat basong ating ibinebenta ay hindi lamang nagbibigay sustansya sa katawan, kundi pati na rin sa ating mga kaluluwa. Isa sa mga bagong miyembro ng samahan, si Lorna, isang kababaihang magtataho, ay nagbahagi din ng kanyang pasasalamat. Mang Rigo,
Sa tulong ng samahan, nabigyan ako ng pagkakataon na palaguin ang aking maliit na negosyo. Hindi lamang ako natututo sa paggawa ng taho, natututo rin ako sa pagpapatakbo ng negosyo na may integridad at puso. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Mang Rigo ang kanyang puso ay lumuluwag sa tuwa. Ang mga pagbabagong naganap sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang mga kapwa magtataho ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas at layunin. Ang sesyon ay nagtapos sa isang masiglang palitan ng mga ideya kung paano pa mapapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo, hindi lamang para sa kanilang sariling kapakinabangan, kundi para sa buong komunidad. Habang naglalakad si Mang Rigo pabalik sa kanyang tindahan, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mukha. Ang dating kahambugan at kayabangan ay napalitan na ng tunay na kababaang loob at dedikasyon sa pagtulong sa kapwa. Ang taho na kanyang ginagawa araw-araw ay naging higit pa sa isang produkto. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa at bagong simula para sa kanyang komunidad. Isang patunay na ang tunay na tagumpay ay natatamo sa paglilingkod sa kapwa ng may pagmamahal at pagkakaisa.